Kaya doon yung kinuha yung pangalan niyo. Doon nang galing. Seven Lakes Bully. Oo, doon galing siya. Okay. So what's up mga kapariwara? Nagbabalik ang inyong lingkod, Pariwarang Bully. May pupuntahan tayo ngayong araw. Alam niyo kung saan? San Pablo, Laguna. Puntaan natin yung isang kaibigan ko na nag-aalaga rin ng American Bully. Tara, puntaan natin. Tayo sa Las Bañas, Makiling National Park. So yun guys, nandito tayo sa Mabla, punta na natin natin kaibigan. Go home now. Go home now. Let's go home. So what's up guys? Nagbabalik ang inyong lingkod. Ako nga pala ang inyong Pariwarang Bully. At ngayong araw na to, nandito tayo sa lugar ng San Pablo City, Laguna. Kung saan ay makakausap natin ang ating isang kaibigan. Ang kanyang kennel group ay Seven Lakes Bully. So pinapakilala ko sa inyo, walang iba, ang ating kaibigan, Bro Ryan Madungan. Palakpakan naman dyan! What's up mga paniwala? Yo, what's up? Kamusta? Salamat sa pagbisita bro. Bro, salamat din. Oo. So, bro, bakit ba Seven Lakes Bully? Actually, pag taga rito ka sa San Pablo City, no-brainer yun. Kasi kilala ang San Pablo City sa kanilang 7 lawa. So kaya kung mapapansin mo, maraming establishment dito, baka nadadaanan mo, na ang pangalan laging may 7 Lakes. Kasi yun nga, dito sa amin, sa San Pablo City, ang pinaka pang-akit namin ay yung aming 7 Lakes. Na minsan, siguro, pagka gusto mo, pasyalan kasi may mga nagtuturo dito na iniikutan yung 7 lawa na yun. Ang pinakasikat dyan, una yung siyempre yung Sampaloc Lake kasi yung pinakamalaki. Eto guys, saglit lang Ito trivia to Ako hindi ko alam to kung ano-ano yung 7 lawa na yan. Ngayon natin malalaman. Kasi hindi naman tinuro yan sa Nung nag-aaral ako, di ko na alam kung tinuro yan o tulog lang ako. So yun, malalaman natin ngayon yung 7 lawa na yan. So ano-ano ba yun bro? Ano-ano ba yung mga pangalan? Ang pinakasikat lang naman kasi na madaling puntahan, yun dito sa Sampaloc Lake. Sampaloc Lake. Kasi dyan lang yun sa may Kapitolyo. Malapit lang dito, walking distance nga lang dito pagka nandiyan jogging Ngayon, tapos yung
sumunod na pinaka-ginagamit sa tourist ngayon, yung Pandin Lake. Pandilay. Pandin at saka yung Yambo. Yambo Lake. Tapos may Palakpakin, Palakpakin Lake. may Bunot Lake, Bunok Lake. merong Muhikap, Muhikap Lake. Sana lang. at saka yung Kalibato. Alibato Lake. Kalibato. Kakalibato Lake. Oo. So yun guys, ito yun ha. Hindi ko na ulitin kasi hindi ko kabisado eh. Pero pitong lake yun. So, yan. Galing. Actually, pagka gusto nyo minsan ikutan, pwede yan, pwede ikutan, pwede may sasakyan. Isa, pwede ka rin doon mag-lunch, nakasakay ka sa balsa. Kaya kumbaga, parang promotion na rin ng San Pablo City. Yun. Yan. Ganda. Saka magandang panahon, pagka bumisita ka doon, hindi naman masyadong maiinit. Saka nature na nature talaga. Kaya dun yung kinuha yung pangalan niyo. Doon nang galing. Seven Lakes Bully. Oo, doon galing siya. Okay. So bro, ang tanong ko, kailan ka ba nagsimulang mag-alaga ng American Bully? Actually, kailan lang ako nagsimula niyan? Siguro mga 2016 lang. 2016. 2016. Halos sabay lang tayo. Nag-aalaga na ako, pero ang alaga ko noon, more on mga pusa. Tapos ako ng aso, ang gusto ko lang nung una, mga small breed. So ang hawak ko is Dachshund Mini. Tapos syempre, naiinganyo ka pagka nagbabrowse ka sa Facebook, nakikita mo, sabi ko parang gusto kong mag-alaga ng pitbull. Kasi way back noong 2000, noon ko pa gustong mag-alaga ng pitbull. Kaya lang, alam mo naman, ang pagkakakilala sa pitbull, matapang, nangangagat. Kumbaga, gusto kong i-prove sa sarili ko na hindi totoo yun. Kasi may mga kaibigan naman kung original na mga pitbullero talaga nun. Hindi, okay nga yan eh. So, nagsimula rin akong ma-curious sa pitbull talaga. Tapos, doon ko na lang nakita na mayroon palang breed na American Bully. Sabi ko, nung una, parang halos wala naman silang pinag-iba eh. Diba, yung mga pitbull show type nun, parang mga classic na American Bully lang yun nung una eh. So doon ako nagbasa-basa, tapos pag tumitingin ako, pinapakita ko dun sa misis ko, hindi ko parang ang ganda. So 2016, nag-decide kami na bumili ng American Bully. Yun na, yung kauna-unahan naming American Bully ay si Brenda. Babae. Nabili ko yon sa San Juan, Batangas. Shout out kay Nico Maralit. Yan, doon ko yun nabili. Tropa din yan. Napakabait ng taong yan. Shout out. Shout out sa kanya. Tapos, parang, siyempre, naano ka na sa American Bully. Ano ba tong mga to? Pumasa ko. May nagustuhan na naman akong isa. Kumuha ulit kami. Babae, noong time na yon si Tony. Si Tony. Yun yung pangalawa namin noon. Una si Brenda, tapos si Tony mo. Oo. Bigatin yung mga pangalan. Oo, puro pangalan lang. Pero talaga noon, pag tinignan mo yung mga yun, hindi pa kagandahan talaga. Hindi pa kagandahan. Kumbaga ayun, pinakrap ko yon si Brenda noon. Kaya ako nakilala si Bro Ronald. Shout out Ronald Velasquez ng BBKC. Yan. Siya ang kauna-unahang lumait kay Brenda. Grabe naman. Bro, sarap sana kung may chicharon dito. Ayun, shout out sa kanya. Ayan. Yun, tapos pagkatapos ni Tony, parang kumuha naman ako ng lalaki. Si Songha. Yung kulay puti ko, kung nakita mo dyan sa labas. Buhay pa yun, hanggang ngayon. Shoutout din doon sa nabilhan kong napakabait natin kakilala, si Alexis Mendoza. Taga Malolos, Bulacan. Layo ah. Oo, dinayo ko yan doon. Pasko. Pumunta ako sa kanila. Sinilip ko yung tuta noon. Napaka-accommodating noon, yung mag-asawa. Ang bait. Wala akong masabi. Kailan lang, nag-message pa sa akin na kamusta. Kaya... So, yung bro, bakit American Bully ang napusuan mong alagaan? Ano bang nakita mo sa kanya? Iba kasi yung iba yung angas niya Iba yung dating niya Pagka yung nakakita ka nun ng American Bully, iisipin mo kagad parang ang tapang. Diba? Pero napaka-gentle nila. Lalo na pagputol yung tenga, no? Oo, pagka nakakrap talagang iba ang itsura Kumbaga parang kala mo kakagating ka
Pero doon namin napansin noong time na yon, iwinowalk namin yon sa Sampaloc Lake. Ang daming umiiwas, ang daming natatakot. Sinasaway namin, hindi po kayo kakagating yan. Pwede nyo pong hawakan yan. So doon din sila siguro na-introduce. So maraming na-curious no, nakikita may dala kaming American Bully. Kaya medyo dumami rin yung mga kakilala natin. Tapos, nung nalaman ng ibang may mga bully din na nagpupunta kami sa lake, may dalang American Bully, pumupunta rin sila hanggang nagkasama-sama na kami ng mga kumbaga enthusiast din ng American Bully. Iba kasi, ikaw, may American Bully ka, alam mo pakiramdam din. Ano naman? Alam mo kung ano yung, kumbaga parang, So yung bro, sa pag-aalaga mo ng American Bully, siyempre may mga routine ka dyan. May mga ginagawa ka. Kasi di ba, may iba na gusto nila maganda yung katawan. Yung iba naman gusto nila talagang fit na fit yung aso nila. So ikaw bro, ano ba ang mga routine mo sa araw-araw? Hindi, sa kanila naman kasi, hindi naman kasi ako naniniwala na nasa pagkain lang yan eh. Yung sinasabi, napakainin mo lang ng Karne. gaganda ang katawan niya. It's more on nasa genes yan ng aso. Naintindihan mo? Parang, kasi kahit anong gawin mong pakain dyan, kung manipis talaga ang katawan niyan, kung manipis ang buto niyan, kung maliit ang ulo niyan, hindi lalaki yun. Dahil kahit ibigay mo ng lahat ng pinakamagandang pagkain, lahat ng supplement, hindi mababago yun. Pero siyempre, malaking tulong yun. Kumbaga, yung mga supplement na yan, yung mga dog food na yan, malaking bagay yun para mapaganda yung katawan nila. Pero hindi nakaka-apekto yun kung ano yung genes nila. Kaya, minsan, may makikita ka. Wala namang ka-effort sa kinakain, pero ang lalaki ng katawan, kumbaga, nakabuka talaga ang mga dibdib, makakapal talaga ang mga buto, yung ulo talagang sobrang lalaki. Pero yung jeans talaga yung jeans ang nagdadala doon. Oo, kasi na-experience ko yun eh. Meron akong isang kaibigan. Pag nagpakain siya, alam mo yung lata ng Vienna sausage, yung ganyan. Isang ganun lang. 3 beses sa isang araw, pero napakaliit na lata. Pero kung nakita mo yung aso niya, talagang grabe yung lapad. Kaya kung makikita mo, si Aulus. Si Aulus. Oo. Yung black. Yung black. Yung black. Ang pagkain niyan, 1 cup lang sa umaga, tapos 1 cup din sa hapon. 2 beses. 2 beses lang. As in, 1 cup lang talaga yun. Si Bolt, yung try ko. Try ko na lang. Yun lang din ang pagkain niya. 1 cup sa umaga, 1 cup sa hapon. Wala ka ng special na kailangan bigyan mo ng supplement na ganito, bigyan mo pa ng isang damakmak na vitamins para lumaki yung katawan. Hindi. Ano yan eh, nasa genes na. Palibasa kasi, linyada ni Rhino Devil yan, kaya medyo malalaki yan. Rhino Devil. Mga katawan. Sikat din yung aso niya. Oo, tsaka napakabait din ng may-ari nun, kay Boss Adrian. Adrian, lindo. Oo. May-ari ng holistic ko. Oo. So yun. So ano ba so yun, ganun lang, ganun yung pakain mo 2 beses sa isang araw. Oo. Paano yung yung walk, paano ang paligo, paano mo ginagawa? Oo. Medyo mainit kasi. Kaya hindi talaga kami masyado nag-walk. Pero dati, every Sunday, nasa Sampaloc Lake kami. Hindi mo naman maiwawa na malayo yung mga American Bully natin ngayon eh. Kumbaga parang makakalakad lang ng konti, okay na. Kumbaga masaya na yung aso pagka ganun eh. Tapos, pagdating naman sa pagpapaligo, once a week. Talagang kailangan pinapaliguan sila. Mga para, siyempre mainit ang panahon eh. Para nare-refresh din sila lagi. Magpe-freskuhan. Kasi iba-iba tayo pagdating sa sa pagpapaligo. Oo, meron ako nakita. Parang yung nakaraan, 2 times a week, may nagpapaligo. Merong once a month lang kung magpaligo. Kumbaga kanya-kanyang hiyangan din sila. Pero sa akin, yung once a week, okay na yun. Kumbaga maganda ng hindi na sila masyadong maiinitan. Tama lang na after 1 week, makapaligo ulit. Hindi din babaho. Nakita mo naman yung setup ng kennel ko. Nakita mo kung paano nililinit.
Kaya hindi naman din masyadong nakakaya. Ayos nga, wala kang ano eh. Wala kang kamoy-amoy. Tawag dito. Ito naman bro, ang matanong ko lang sa'yo. Sa pag-aalaga mo ng American Bully, siyempre may mga experiences ka dyan na maganda. Oh. May mga experiences ka dyan na di maganda. Oo. So, pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung maganda at hindi? Para mali natin, maranasan din ng mga kaibigan natin na nanonood yung nangyari sa'yo. Hindi may idea sila na parang ito yung nangyari kay Bro Ryan dun sa sa vlog ah. Kaya ito yung gagawin ko kasi kumbaga nabigyan na sila ng hint eh. Sa magandang experiences, Una muna maganda. Anong gusto mo muna? Yung maganda o yung siyempre, dun muna tayo sa maganda. Sige. Para Maganda laging yung good maganda. vibes tayo, di ba? Good vibes. Sa maganda, marami tayong experience dyan. Kasi pag nagbe-breed ka kasi ng American Bully, kailangan nasasatisfy mo yung sarili mo dun sa nabibreed mo. Hindi kasi tayo nagbe-breed na ang hinahabol lang natin is para ibenta yung mga tuta, para kumita. Mali sa akin yung ganon. Kumbaga parang pag ganon ang iniisip mo, hindi na tayo kagad magkakasundo kasi pera ang tinitingnan mo pag ganon. Sa akin kasi, kaya nasabi ko na maganda, kasi nagsimula ako sa pangit. Sabi nga ni Bro Ronald, si Brenda, kung siya ang tatanungin, hindi daw niya yung bibilhin. Kasi pangit. Sabi nga, no offense pero pangit eh. Kaya ayaw daw niya magsinungaling. Kaya, sa akin, okay lang. Yan ang tunay na kaibigan. Yun ang tingin niya. So doon, literal na nagsimula ako sa bully na pangit ang tingin nila. So ang naging ko is magbe-breed ako para ma-enhance yung itsura ng mga bully ko. So doon na pumasok yun na magbe-breed ka, ipa-project mo, papa-stud ka sa gusto mong stud, makakapagpalabas ka, tapos ikot ka na naman, hanggang sa makuha mo yung desired na looks na gusto mo. Awa naman ng Diyos kahit papano, medyo mas magaganda na yung mga American Bully na napoproduce ko ngayon. Mga tuta, nakikita mo naman. Ibang-iba na yan kumpara dun sa pinagsimulan Maliliit, ko. grabe, sobrang liit. Ayun, ibang satisfaction ang dala sa amin nun. Kasi kami mismo yung nag-breed. Ikaw yung naghirap talaga. Kumaga, ang saya sa pakaramdam pag nakakita ka na sa tingin mo sa tingin nyo, magandang American Bully na tuta. Kasi, madali naman magkaroon ng American Bully na maganda eh. Di ba? May 250,000 ka. Saglit lang, no? May magandang American Bully ka na. Import pa, no? O import pa. Makakakuha ka pa. Kaya lang, sabi ko nga, iba pa rin yung satisfaction na ikaw mismo yung naghirap na maka-produce nung ganong bully. O kaya, doon naman sa pangit na experiences, wala naman ako masyadong pangit. Maliban dun sa, siyempre, pag nagbe-breed ka, hindi naman lahat nabubuhay. Minsan, umasa ka na, akala mo, ilang buwan na to, ayos na, maganda potential nito. Tapos, biglang magkakasakit, mamamatay, na ginawa mo naman lahat. Kumbaga, nag-effort ka naman talaga, inalagaan mong mabuti, binigay mo lahat ng mga kailangan, pero wala, talaga nandun lang sila. Alam mo naman yung mga bully, minsan, bigla-bigla na lang. Hiningal lang ng konti, tumirik na. Kaya iba. Ayun yung pinakamalulungkot na naranasan namin yan sa pag-breed ng American Bully. Actually kasi, para sa akin minsan, pabor ako din sa sinasabi mo na ang pag-breed is talagang satisfaction mo yan na makapagpalabas ka ng sarili mo. Tsaka, hindi pera dapat. Kasi yung iba kasi, mayroon ng mga kaibigan, mga kakilala. Kumbaga, hindi pa nga basag yung itlog, nagbibilang ng sisiw. Yun yung mahirap eh. Hindi naman tayo ipokrito na hindi natin kailangan yung pera. Siyempre, kaya ka rin nag-breed para meron ka rin pang-cover dun sa mga gastos mo. Pero sabi ko nga, kung ang titignan mo lang is yung business side ng pag-breed mo, baka malugi ka pa.
Lalo ngayon, tataas ng dog food. Puyat mo lang, yung puyat mo lang, hindi matatawa. Tapos ang daming gusto, budget nilang aso bibili. Di ba? Hindi mo din naman mapipilit yung ibang bayan na maghanap ng kung yun lang talaga yung budget nila eh. Minsan ako, pag pakiramdam ko, pwede naman bigyan sa ganung presyo. Binibigay ko para maabot din natin sila. Kailangan kasi sa akin, ang pananaw ko, hindi natin pwedeng i-deprive yung mga tao na gusto lang din naman mag-alaga. Oo naman. Kasi kung yun lang talaga ang budget nila, kumbaga, bigyan mo ng, kung papasok mo sa budget nila yung sa tingin mo, hindi mo kagandahan na natuta, di ipagtiwala mo na sa kanila. Alam nga namang, pilitin pa rin natin papasukin dun sa gusto natin presyo hindi nga kaya. Di ba? Meron namang iba talaga na gusto lang mag-alaga. Pero marami rin nangungupal lang. kaya ingat-ingat lang din sa mga ganun. Di ba? Ang dami ngayon, kalat yan. Pag nag-browse ka, marami yan. Yun yung mahirap na parte. Oh. Yung nagpuyat ka ng ilang linggo, halos wala kang tulog, tapos Buwan, minsan buwan. pag post mo sa aso mo, biglang tatawaran ng kalahati. Buti nga sana kung kalahati, kulang na nga lang, hingin eh. Yun yung ano doon. So, yun minsan ang malungkot doon sa ano, sa pag-breed. Yung ano yun? Okay. Yung ano, yung minsan ang malungkot sa pag-breed, yung yun nga, yung akala mo okay na, pero nagkasakit, namatay, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Oo, may mga na-experience ako na maganda naman ang dumi. Tapos, na-vaccine na. Yan. Tapos, pinurga. Pagkatapos ng ilang araw, nagtuloy-tuloy ng hina. Di isipin mo ngayon, saan kaya galing yun? Nung pinurga ko naman, sige lang, magaganda ang dumi. Wala namang bulating nilabas. Pero biglang nanghina, hanggang tumamlay, namatay. Pero yun lang naman yun. Minsan, yung iba namang mga kapatid, malalakas. Ayun, doon talagang medyo nakakasira din ang loob. Lalo na, kita mo naman, ang ganda na. Baga, masaya ka na sana dun sa itsura ng tuta. Sa kinalabasan. Tapos sayang, di ba? So yun, bro, wala ka bang ano, ngayon, saan ka naka-focus ngayon sa pag-aalaga? Talagang focus ka ba dun sa, nakuha mo na ba yung gusto mong ano, itsura ng bully? Yun dun sa itsura ng bully, halos nandun ako. Kumbaga, napoproduce ko na yung gusto kong itsura. Pero siyempre, never ending ang enhancement ng bully. Laging may bagong lumalabas, laging may bagong traits na nade-develop. Di ba? Ang ganda sana nung yung bully mo, kumpleto talaga. Ibig sabihin, maliit, diretsong paa, buo buntot. Kaya lang, suntok sa buwan kasi bago ka makaproduce talaga ng ganun eh. Pero, pang sarili kasi eh. Siyempre, sino bang unang ipiplease mo? Di ba yung sarili mo? Kung dun sa sarili mo, masaya ka na dun sa napoproduce mo, okay ka na sa ganun. Hindi mo naman mapiplease lahat. Pwedeng maganda sa paningin ko, basura sa paningin nila. Di ba? Kaya lang, kung doon lang sa tanong mo, kung masaya na ba ako, kontento na ako doon sa napoproduce ko, sa ngayon, masaya na ako. Pero yung makontento na yun, hindi pa rin. Siyempre, kailangan ma-enhance pa rin natin, mas mapaganda pa rin natin. Naghahanap pa talaga. Naghahanap pa rin talaga. At saka, yung ma-enhance mo sila na hindi ka rin masyadong gagastos ng malaki. Diba? Hindi. Kasi, hindi naman din biro-biro na maglabas ka ng ganong kalalaki para lang magkaroon ka ng stud. Diba? Pero, pwede ka naman magpa-stand sa iba. Marami naman nakaka-afford bumili ng magagandang stud. So, minsan doon kung magagaling. Diba? Parang magpa-stand ka doon para makaproduce ka. Tapos from there, titignan mo na rin kung saan mo pwedeng laruin yung breed. Yun nga, hopefully, mapalabas mo yung iniisip mo na sana ganito, makuha yung traits nun sa tatay, lumabas na ganito. Ayan, ngayon naman, masaya ako sa mga napoproduce kong tuta. Yung sarili kong produce na ako mismo nag-breed, okay ako doon. Maganda na sa paningin ko. Oo, nakita ko nga kanina, liliit eh.
Parang mga chihuahua lang. Sobrang liit. Awa na yung Pero gusto natin. makita mo kasi, actually makikita, iba kasi yung maliit na payat. Oo. Sa maliit na compact siya, pero iba kasi talaga yung dating eh. Pero lagi naman ang sinasabi dyan, syempre lahat ng tuta maliit. So hihintayin mo munang umabot ng 1 taon bago mo masabi talaga na maliit talaga siya. Diba? Kaya lang, mapapansin mo naman na yung potential. Kasi kumpara naman dun sa ibang mga na-breed ko, eh maliit nga talaga pagka gano'n. Maliliit, sobrang ano. Sana sa mga susunod na buwan makita natin talaga yung paglaki nila. Ayan, di-update. Pagbahagi na tayo sa kanila ng experiences mo about sa American Bully. Oo. Ngayon, meron ka bang message na pwede mong i-share o kaya mga ginagawa mong paraan para mapaganda pa yung pag-aalaga ng American Bully? Pwede mo bang ibahagi sa ating mga manonood? Yun, dun sa mga gustong magsimula Yun. sa American Bully, una, dapat alamin muna din nila kung anong klase ng American Bully yung gusto nila. Kasi maraming klase ang American Bully ngayon, di ba? Alamin muna nila kung ano yung pinaka-the best na gusto nila para, kumbaga, alam nila kung anong looks yung gusto nila, kung anong size yung gusto nila, kasi marami nga. Tapos pangalawa, kailangan mag-budget ka rin. Budget. Oo, kasi kung ako mag-a-advise, tatanungin muna kita. Ano ba ang purpose mo? Bakit ka bibili ng American Bully? Minsan, ang sinasabi, sir, gusto ko rin kasing mag-breed. Yan. Pagka ganyan, unang-una, mag-invest ka na dun sa magandang bully talaga. Ngayon, yung magandang bully, may magandang presyo din yan. Hindi ka naman, walang halong kaplastikan. Hindi ka makakakuha ng magandang bully ng sobrang baba ng budget mo. Ngayon sa dami ng nagbi-breed ng American Bully ngayon, hindi ka makakakuha ng ang budget mo sobrang baba. Kaya isa 'yon sa dapat i-consider mo pag magsisimula ka, ihanda mo kung hanggang saan budget ka lulugar para makuha mo yung gusto mo. Kasi pwede kang, ito lang ang budget ko ito lang ang makukuha ko. Tapos pagsisisihan mo na dapat pala, nag-ipon pa ako para mas maganda yung nabili ko. Ay, nag-invest ka na dun sa aso Kumbaga, napamahal na sa'yo yung aso, alaga mo na sa bahay mo yung aso, tapos bigla kang nagsisisi. Di ba parang nakakaawa pa yung aso na mali siya. Mali pala siya. Di ba? Kaya dapat yun, dapat i-consider talaga ng gustong bumili. Ito, ma-share ko lang kasi meron tayong kaibigan, si Sir Christian Naredo, saka yung wife niya, si Ma'am Dayan. Nung sila gustong magsimula ng maganda na talaga, magandang bully na. Nag-effort pa siya na tinawagan ako. Hindi kami magkakilala lang kami. Pero hindi kami close na Nag-message siya, sir, pwede ka bang tawagan? May tatanong lang ako, sabi niya. Tapos, sabi, okay naman sir, tumawag, nag-usap. Na yun nga, gusto raw niyang mag-alaga ng American Bully na yung tingin daw niya maganda na dapat. Kumaga, nagpapatulong sa akin. Ang dami namin mga pinagpilian na tuta, na ang ending, ang nakuha namin is si Bentong, anak ni Ryan David, ni Sir Christian, ni Sir Adrian Oquindo. So doon nagsimula na gumanda ang mga bully namin. Yung una, doon sa mga bully niya, napuproduce niya, hanggang dahil siyempre, mabait naman ako, natulungan din niya ako na magamit yung kanyang stud. Kaya nagkaroon tayo ng magagandang stud. Yun ayun nga, isinare ko dahil hindi masamang magtanong para hindi ka magkamali. Kasi madaling lalo yung mga bago, walang alam. Tatanungin ka, may pambenta ka naman, may pambenta yung mga kakilala mo. Madaling sabihin na, ito, maganda to. Ito, pwede to. Hindi mo tinulungan yung tao. Binentahan mo, pinagkakitaan mo. Maganda yung nakakatulong ka rin. Kasi, siyempre, dadating din yung araw, agay nangyari sa amin ni Sir Christian. Ako natutulungan niya na mapaganda din yung mga aso ko. Oh. Wala, nasa nasa Canada na. Kaya hindi ko nakasama ngayon sa pagbubuli. Pero isa yan sa napaka Aso si Bentong.
Si Bentong, hindi ko matandaan kung kanino niya na naipasa eh. Pero sabi, okay naman daw, okay naman. Kaya lang hindi masyado na ipopost eh, kaya hindi namin na nakikita. Saka nagkaroon nga ako ng mga anak ni Bentong na pakiramdam ko naman, alis naman. So doon na lang din kami nag-ikot-ikot ng breeding. Yun, kaya walang masamang magtanong, lalo na pag ang pagtatanungan nyo naman, kumbaga willing namang magbigay ng tips, ng idea, kung anong maganda. So hindi ka maliligaw, hindi ka pinagkakitaan lang, di ba? Kaya, ayun, anytime naman, ikaw, pwede ka rin naman din tanungin ng mga viewers mo eh. Di ba? Marami ka rin naman may share. Oo naman. Oo. Actually, may mga pagkinyan din sa akin pag may nagtanong. Inaalok ko rin yung ibang sa ibang kakilala na alam ko na magaganda rin yung aso. Hindi ko basta-basta, ito na yung sa akin. Oo, pagka ganun, parang ang dating kasi, piniperahan mo lang pagka ganun eh. Bagay na bagay. So, yun, bro. Maraming salamat sa pagpapa-unlock sa vlog na to. Meron ka bang gustong i-shoutout or gusto mong batiin, i-promote? Hindi, unang shoutout dyan, syempre, doon sa misis ko. Napaka-supportive niyan. Simula day one, nag-alaga kami ng aso, pusa, yan talaga. Kaya hindi ako naniniwala doon sa iba na laging kakontra yung misis pagdating sa alaga. Hindi nangyari sa akin yun. Kasi napaka-supportive din ng aking misis. Tapos, sa promotion naman, may mga upcoming tayo ng mga sariling breeding. Baka gusto nila na makakuha ng medyo magaganda naman na hindi kayo gagastos ng masyadong malaki. Kumbaga, okay lang. Meron naman tayong baka pwedeng i-share sa kanila na mga gustong magsimula din. Ayan. So bro, sino ba yung mga stud mo? Pwede mo bang i-promote yung mga stud mo Oo, dito sa Laguna? Ang ginagamit ko dito sa amin ngayon, si Aulus. Aulus. Ayan, Yung maganda- black. Yung black. Maganda talagang mag-produce ng ano. Ano height no? Ano height? Siguro mga nasa 10. 10 inches. So pag 10 inches, masasabi mo micro na, di ba? Oo, micro. Micro na. Yan. Tapos pangalawa, si Bolt. Ayan, hindi pa naman proven si Bolt. Hindi pa namin nagagamit. Pero pwede na siya. Pwede nang gamitin. Ilang buwan na ba si? 11 months na eh. 11 months. Si Bolt. Oo. Tapos yung pa rin aking reliable na si Songha, yung puti. Hanggang ngayon, pwede pa rin yun. Pag mga packet na puti ang gusto ninyo, yan, pwede pa rin naman gamitin yan si Songha. Tapos si Player 2. Ayan Player din. Oo, pwede rin gamitin yan. Nasa iyo lahat yan. Nandito yan, nandito sa akin. So yun, alam nyo na yung gagawin nyo pag nangailangan kayo ng stud. So wala nang ibang hahanapin dito sa lugar ng San Pablo City kundi si Bro Ryan lang. Hindi, masabi ko lang. Marami pa rin dito sa San Pablo na may magagandang aso, magagandang American Bully, magagandang stud. Kaya kung taga rito ka lang din sa San Pablo o sa malapit lang dito sa San Pablo, hindi mo na kailangan lumayo. Marami dito, maraming may magagandang stud din. May magagandang puppies din na makukuha kayo. Marami dito pagka. Pwede ko kayong tulungan kung wala kayong magustuhan dun sa akin. Pwede ko kayong i-refer dun sa ibang mga kakilala din natin dito na may mga breeding din silang magaganda at saka affordable din talaga. So bro, may nakita ko kanina trophy. Parang nag-show ka. May natin ang akong show. Madalang naman akong sumali sa show. Pumupunta ako sa show, nanonood lang kami. Ayan, napakuha ko. Pero nung noon, isinali namin ng fan match si Aulus. Ayan, meron naman. Best Black sa Batangas nung nag-show kami. Ayan lang. So, hopefully, sa susunod, pag may mga budget na, makasali na talaga para, mali mo, dumami naman yung mga trophy na ganyan. Best Black. So, hindi na masama yun Kasi guys, sa totoo lang, pag nag-show ka, hindi lang isang kalaban mo dyan. Napakarami mong kalaban dyan. So, ang makakuha ng ganitong klaseng trophy, sa fan match, mabigat na bagay na yun.
Kaya, salute yan, congratulations. Ibig sabihin, maganda si August talaga. Ayun naman, oo naman. Maganda si August. Salamat, salamat. Tingnan nyo guys, kung tayo rito, silipin nyo. Para makita nyo talaga na yung height niya, yung katawan niya, yung build niya, yung ulo niya, yung buto niya. Para makita nyo, punta kayo dito sa bahay ni Bro Ryan. So yung bro, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin dito sa iyong munting tahanan. Sana sa mga susunod, makabalik kami rito para i-feature naman natin yung ibang Anytime bro, aso mo. anytime. Welcome kayo So, dito. salamat. Salamat din sa pag-aabala ng panahon para ako'y dalawin dito. Oo naman bro. Sana'y napasaya kita sa pinain. Masaya. So guys, sana huwag niyong kalimutan, i-subscribe, i-like ang aking YouTube channel, Pariwarang Bully. At maraming salamat sa inyo lahat. So kita-kita tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Magandang buhay, magandang araw sa inyo lahat. Ching!